Values Education 8, Quarter 4, Learning Competency 7A. Natutukoy ang mga kilos ng pakikilahok ng pamilya sa mga gawaing pangkapayapaan ng bayan. Isang mapayapang araw sa inyong lahat. Sa aralin natin ngayon, aalamin natin kung paano ang bawat tahanan ay magiging instrumento ng katahimikan at kaayusan. Simulan natin ang ating aralin sa pagbibigay ng kahulugan sa kapayapaan. Ito ay isang sitwasyon kung saan ang bawat mamamayan ay ligtas at malaya mula sa anumang anyo ng karahasan, takot o panganib. Kasabay nito, ito rin ay ang pagkakaroon ng patas na estruktura sa lipunan kung saan iginagalang ang mga karapatang pantao at nananaig ang batas. Dahil ayon nga sa isa sa mga naging pope ng Katolisismo na si Paul VI, ang tunay na kapayapaan sa makabagong panahon ay ang pagkakaroon ng pag-unlad para sa lahat. Alam nyo ba na ang kapayapaan ay hindi isang bagay na hinihintay lang nating dumating? Ito ay isang bagay na ginagawa. Bilang isang pamilya, tayo ang arkitekto ng katahimikan ng ating bayan. Pero paano tayo magsisimula? Para maging konkretong peace builder, may tatlong direksyon tayong dapat tahakin. Ang unang hakbang ay lumabas sa ating mga pintuan. Ang maayos na ugnayan sa kapitbahayan ay nagsisimula sa kapangyarihan ng ating mga salita. Sa pamamagitan ng positibo, matapat at magalang na pakikipag-usap, nagagawa nating itumba ang pader ng alitan at palitan ito ng tulay ng pagkakaunawaan. Pangalawa, hindi sapat na tayo ay nagsasalita lang. Dapat tayo ay nakikita rin. Kailangang mamuno ang ating pamilya sa pamamagitan ng pagiging magandang halimbawa. Kapag ang ating paligid ay nakakakita ng mga virtues o mabubuting asal sa ating tahanan, nagsisilbi tayong liwanag na nagtuturo sa iba kung paano mamuhay ng may dangal at respeto. At panghuli, ang kapayapaan ay nangangailangan ng pagkilos. Ang aktibong pagsali sa mga proyekto ng komunidad ay ang ating paraan ng pagsasabi na malasakit namin ang kapakanan ng lahat. Mula sa paglilinis hanggang sa pagtulong sa sakuna, ang ating pamilya ay nagiging kabalikat ng bayan sa pag-unlad. Ngayon, hihimayin natin ang bawat direksyong ito. Simulan natin sa pinakamalapit sa atin, ang pakikitungo sa ating mga kapitbahay. Maayos na ugnayan sa kapitbahay. Ang kapayapaan ay hindi nagsisimula sa malayo, kundi sa mismong tapat ng ating pintuan, ang ating mga kapitbahay. Ang susi sa maayos na samahan ay ang ating mga salita. Kapag maayos tayong nakikipag-usap, naiiwasan ng maling hinala. Ang simpleng magandang umaga o mahinahong pagpapaliwanag kapag may problema ay malaking hakbang na. Galangin natin na bawat kapitbahay ay may ibang pinagmulan, paniniwala o ugali. Hindi kailangan maging pareho tayo para maging magkasundo. Maging bahagi ng solusyon, hindi ng problema. Kung may nagtatalo, huwag pumanig agad. Tulungan silang mag-usap ng mahinahon para maayos ang gusot ng walang sakitan. Iwasan ang pagpapakalat ng chismis o mga salitang lalong magpapaapoy sa galit ng dalawang panig. Maging cool-off person sa inyong lugar. Pagiging magandang halimbawa. Ang kilos ng inyong pamilya ay nagsisilbing anino na susundan ng iba. Ang pagmamahal sa pamilya ay dapat ramdam hanggang sa labas ng bahay. Bigyang halaga ang mga sektor na madalas makalimutan. Ang pag-alalay sa matanda o pag-unawa sa batang may kapansanan ay tunay na kilos kapayapaan. Huwag tayong magbulag-bulagan sa mga may sakit at mahihirap sa ating paligid. Ang maliit na tulong o oras ay nagbibigay sa kanila ng pag-asa. Ang kabutihan ay walang pinipili. Maging mapagmalasakit sa lahat ng pagkakataon. Kapag nakikita ng iba na ang pamilya nyo ay matulungin, nahahawa rin silang gumawa ng mabuti. Siguraduhin na ang pakikitungo natin ay pareho, mayaman man o mahirap, kaibigan man o hindi. Walang favoritism sa paggawa ng tama. Pagsali sa mga proyekto ng komunidad. Ang pamilyang nakikilahok ay pamilyang may malasakit sa kinabukasan. Walang pamilya ang kayang tumayo ng mag-isa sa panahon ng pagsubok. Sa oras ng sakuna, gaya ng baha o sunog, ang pamilya ang dapat unang rumesponde. Ang pagbibigay ng pagkain o damit ay pagpapakita na nandito tayo para sa isa't isa. Huwag tayong mag-atubiling makiramay. Ang pakikidalamhati sa namatayan o pagtulong sa may mabigat na pasanin ay nagpapatibay sa pundasyon ng barangay. Ang malusog na katawan ay nagdadala ng malusog na isipan at payapang damdamin. Ang pagsali sa Zumba o Sports Fest ay hindi lang para sa pawis.
Paraan ito para maging masaya at aktibo ang bawat miyembro ng pamilya kasama ang iba. Dito nabubuo ang samahan. Sa bawat laro o exercise, nakikilala natin ang ating mga kapitbahay na nagreresulta sa mas malalim na pagkakaibigan. Sa kapayapaan, kasama ang ating kapaligiran. Igalang natin ang lahat ng may buhay. Ang hindi pag-aabuso sa mga hayop at halaman ay pagpapakita ng paggalang sa may likha. Matutong magtanim at maging disiplinado sa basura. Ang malinis na paligid ay nakababawas ng stress at gulo sa komunidad. Ang maunlad na pamilya ay nag-aambag sa maunlad na bansa. Suportahan ang sari-sari store o maliliit na negosyo sa inyong kalsada. Ang pag-asenso ng ating kapitbahay ay asenso rin ng ating lugar. Maging masipag at tapat sa hanap buhay. Kapag ang bawat pamilya ay may marangal na trabaho, nababawasan ang krimen at gulo. Bilang pagbubuod, nakita natin ng 8 simpleng paraan kung paano makilahok ang ating pamilya. Mula sa maayos na pakikipag-usap, pagiging mabuting ehemplo, hanggang sa aktibong pagtulong sa mga proyekto ng ating bayan. Tandaan natin na ang bawat maliit na kilos ng inyong pamilya ay may malaking ambag sa katahimikan at kaayusan ng ating komunidad. Bago tayo matapos para sa araw na ito, nais kong tanungin kayo. Alin sa mga 8 kilos na ating tinalakay ang kasalukuyan ng ginagawa ng inyong pamilya? At ito naman ang hamon ko sa inyo. Pumili ng isa pang kilos na hindi nyo pa nagagawa at subukan itong simulan kasama ang inyong mga magulang o kapatid ngayong linggo. Pagsasanay. Tukuyin kung anong kilos kapayapaan ang nilalarawan sa bawat sitwasyon. 1. Ang pamilya ni Astra ay laging nagbibigay ng pagkain sa kanilang kapitbahay na matanda na at nag-iisa. 2. Sa halip na makisali sa bardagulan o away sa Facebook group ng kanilang barangay, pinili ng pamilya ni Jet na manahimik at magbungkahi ng maayos na usapan. 3. Sumasali ang tatay at mga kuya ni Sova sa Operation Linis at tree planting project tuwing Sabado sa kanilang purok. 4. Bumibili ang pamilya ni Phoenix sa sari-sari store ni Gecko sa halip na sa malalayong mall para makatulong sa ekonomiya ng kanilang lugar. At 5. Noong nakaraang bagyo, ang pamilya ni Vice ay nagbukas ng kanilang tahanan para sa mga kapitbahay na nasalanta ang bubong. At hanggang dito na lamang po ang ating aralin para sa araw na ito. Sana po ay may natutuhan kayo. Salamat po sa panonood at pakikinig. Paalam!